Yun. Hi guys, welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So ito po yung bago kong shop. Joke lang. Shop to ni Lightning Willy. Kasi meron tayong project ngayon na laho from Quezon, tsaka sinampalok from Batangas. So si Lightning Willy kasi siya yung gumagawa ng traditional style natin na mga Tagalog na kaluban. So so far may mga gumagawa sa Laguna pero wala pa kasi tayong contact doon. Ang contact natin ngayon ay si Lightning Willy, si Sir Wilson. Magandang umaga, sir. Tayo, konting tour sa shop mo kasi ang daming bago. Nung huli ako nandito, hindi pa ganito dito, di ba? Sige lang. Pag magulo, madami project. Pansin ko may bago ang laruan, no? Ganda, oh. Pang ano? Ganda. Pang tahi. Madali lang siya gamitin. Yes, sir. Hindi siya maganit na ikutin yung ganito niya. Sa una, pero kumbaga ano mo siya, ma-adjust naman. Kailangan ng konting tweaking. Si Sir Wilson kasi, siya rin yung teacher ko sa leather. So siya yung, kumbaga nung nag-uumpisa pa lang ako mag-leather, siya yung nagga-guide sa atin. At naiinggit ako sa ano niya, sa makina niya. Mura lang to no, sa Lazada, Shopee. Na ano siya, nasaktuhan ko na sale? Naka-sale? Yung oh. Ano yan? Every 6677. Oo. Ang presyo niya talaga nasa 5,000 plus. Nakuha ko lang ng 3,900. Ay, panalo. 3,900. Saka maganda nga yung reviews niya sa ibang bansa. Kasi yung mga ginagamit nito na dito sa US. Yung mga kano, ganito rin ginagamit. Ito siguro sa Amazon nila binibili, no? Amazon. Pero meron tayo sa Shopee. Ganda, no? Ang inaalala ko yung pagre-repair nito, madali lang kaya. Pag-repair. Bawa itong tag dito, yung karayom, bawa naputol. May nabibili naman na. May nabibiling replacement, ayun. So yun lang naman siguro yung dyan, papalitan agad, no? Kung sakali. May mga bago ang kaluban, sir, For sale ba to? Yan. Gawa ko ano bang tawag sa ganito? Sculpt na ini-sculpt ba yun? Parang Carp? Carp. Yun, carp. Ito, ang ganda nito. Dragon ba? Tama. Ito, maganda rin. Ayan, isa pa yung mga pag-aaralan ko next time. Tsaka na. Dahil nagba-vlogging tayo, bibigyan ko kayo ng libreng kaluban. Si Albert lang, hindi. Akala ko, magpapaano tayo eh. Ito classic to, kilala to sa mga... Uy, si to? Oo, yung mga, nagbabalisong. Danny Labra. Oo, panalo. Akin na to? Uy, sampal. Akala ko ito eh. Bibigay ko nga. Ay, baba, sige. Ito, nakikita ko to yung gantong style. Bumili na ako ng ganito eh, pang leather. Oo. Natuwa ako dito kasi parang inaano nila, yung minsan naka-ulti clip pa. Nakakita ka na nun, yung ulti clip yung inile-leather nila. Gusto ko rin subukan yun, wala palang oras. Panalo. Itong ang tawag dito, yung mga pang pintura mo na ganito, parang iba yung ginagamit ng pintura. Acrylic siya. Acrylic. Ito. Hindi siya dye, Hindi. Kasi kumakalat ang dye, diba? Ayun. Yun ang problema sa leather. Lupit. Maganda siya pagka gusto mo ng mabilisan na pintura, tapos gusto mo mabilis matuyo. Acrylic pala. Medyo matagal talaga. Kumbaga pang details talaga ang acrylic. Pang arts talaga, no? Ano tong kaluban na to? Pang skull carry. Ganda. Ito, sample yung gawa ko. Pansin ko agad eh. Sakto talaga zipo dito. Pwede din lang naman maglagay ka ng mga... Kung anong gamit, maliliit, no? Mga, pang pa ba? starter. Mga headset na yung mga, may uso ngayon, mga wireless. Earphones. Pwede siyang normal na belt loop carry. Tapos pwede mo siyang tanggalin. Iba talaga ang yung talagang leather maker na magaling. Ang linis nung gilid, oh. Sinusunog mo yan, sir? Sinusunog ba yan? Hindi. Hindi. Lang talaga? Burnish lang talaga.
May turo ko din sa'yo kung paano mga... Para ano, mag-improve naman yung gawa natin. Oo, ano, kasi ano na ako, medyo... di na Advance sa ka na pag- talaga eh, no? Medyo advance na. Oo, Kaya yung mga tagal basic, ka na nagagawa eh. mga basic, madali na ito yan. Ayun. Ano pang mga bago mong project ngayon, sir? Actually, puro ako May mga, mga ngayon. kaluban. Puro ako mga lagayan ng balisong. Ito ang haba nito ah. Hindi, ito sinample ko lang to sa stage. Okay. Tinesting ko lang yun. Balisong, ang ano mo. Puro mga kaluban pa. Mga, ito, ganito focus mo ngayon. Ayun. Alimbawa, may mga magpapagawa sa'yo ng ganito. Gaano katagal inaabot bago matapos? Actually, depende kasi pagka may mga tanggap din ako eh. Oo. Pero ang... Bawa, yung nag-umpisa ka na, tapos yung hanggang matapos, gaano at least katagal siya? mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Ano yun traditional yun. Yun yung, yun yung wet, ano ba? Wet mold ang tawag. Kasi yung wet mold, inaano siya, binabalot ng, ano, tas iniipit yung likod yun, di ba? May mga pang-ipit, tas saka siya binubutas. Kaya talaga siya, kumbaga, pagka nabuo yung sheet, ano siya, talagang yung forma ng blade nakahulma dun sa mismong sheet. Yun ang traditional. Meron din nagawa nito sa Laguna. Ang problema, parang hindi sila pwede yung magpapa-custom ganyan. Hindi katulad natin na easily accessible dito sa Metro Manila. Kaya so far, ikaw pa lang talaga yung kilala kong gumagawa ng traditional. Ayun. Nakita ko yan, yung sa mga sa Laguna. Actually, ano rin siya, traditional din siya. Oo. Ang ano kasi nung sa Laguna, medyo dry yung leather nila, no? Ang nabibitak agad. Pero kapag ano, nakabili naman ng ganun siguro, ile-leather conditioner lang para tumagal, no? Pero actually kasi, sa process pa lang na ginagawa mo, tapos bago mo, pagka-pintura mo sa kanya, nilalagyan talaga siya ng, ano, ng oil. Ito tinatawag na Nate's Foot. Wala na yung brand eh. Pero nilalagyan talaga nito to para hindi siya mag-crack yung leather. Kasi yun ang problema sa leather dye. Matapang kasi leather dye. Parang natutuyo ano. Natutuyo talaga. Ang tigas eh. Talagang siguro mga kung pabayaan mo 1 taon, crack yun. 1 taon Kung lang. gusto mo naman na hindi siya basta-basta magka-crack. Kahit oil siguro pwede na ano. Yun. Basta okay yun. Mga oil. Kumbaga, ang leather dye tapos Nate's Foot oil. Yan. Nakabili ako ng high speed dati na sewing machine, pang leather talaga yun. Ang problema sa kanya, since high speed nga, sobrang bilis. Hindi ka makakaano, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya makontrol. Sabi ko, wala, masisira yung mga project ko, sayang. Ang liliit pa naman, ano? Anday kasi dito, kumbaga, mano-mano siya, makontrol mo. Ganyan lang, pwede yung mabilis, pwede mabagal. Panalo. Ang stitch niya, anong tawag sa ginagawa niya? Na stitch. Di ba saddle stitch tayo yung tinuro mo sa akin dati? Ano to? Running? Blade stitch siya, blade stitch. Okay. Matibay din to tayo na to Hindi siya basta-basta din nakatanggal. Ang iniisip ko kasi dati para pagka pangtahi, di ba yung sa mga damit, pagka natanggal yung tas-tas, dire-diretso na? Ito hindi. Hindi. May naglalak din siya. Naglalak din siya para ka rin... Per peraso, naglalak din. Para ka lang din tahi ng pakamay. Paano yung lock niya? Ano na lang din? Sinusunog na? Nasusunod mo din. Galing. Tingnan mo yung stage niya. Ayan. Oo nga, nakalock. Nakalock siyang ganun. Panalo. Ayan, tapos susunugin mo yan. Hindi siya yung katulad na sa damit na pagkain natanggal to, yung dire-diretso ng Galing. Ano size ng sinulid to? 1 point... Ay, hindi pala 1. Mga parang 0.8 lang yan. 0.8. Tapos sa sinulid... Pwede siya yung 1 mm. Malalaki yung ginagamit. 1 mm. Actually, ito. Katulad na ito. Itong sample. Balisong. Ayan, balisong. Ayan, ganda. Babalisong pa. Pag magpapagawa kayo, magkano yung ganito? Ano ba ang taon ngayon? 2026? 25. 2.5 tanggap. 2026 to baka mamaya magtanong kayo 2030 iba na presyo nun. Inflation. Actually, ito yung bibigay ko sa'yo. Ganda. Alam, meron pa naman akong special. Sakto dito. Ayun, ito. Ano to, special to Kay Lisa. Ganda. Meron ako dong yung sungay ng usaang handle. Ganda. Ito.
Ang gusto ko naman sa ganito, kumbaga yung may design siya, tapos yung shape ng balisong, pumuporma doon sa shape. Wow. Kaya gusto ko talaga yung sakto eh. Kaso, siyempre, may mga customer na gusto yung medyo maluwag. Pero ito talaga gusto kong style kasi ang liit lang, hand. Oo nga, ang ganda. Tapos yung hulma ng balisong. Pag tagal, hulma pa yan. Babakat pa yung balisong. Yeah. So, kapag okay na to, start mo yan agad. Yan, start na Itatapat yan. mo lang. Tatapat mo lang. Pag mag-umpisa ka na sa pumubutas, yes. Tapos, ang punta nito pa abante o pa atras? Pag ganito yan. Ganun siya. Tapos ang ikot, pa kanan. Clockwise. Tapos baba natin to. Ito yung pressure foot natin na tawag. Okay. Yan. Kailangan nakatapat dun sa butas. Yan. Hindi na umano yun. Ay, angat ba? Ay, angat ko. Parang hindi nakatapat. Sige. Okay. Okay. Pakanan. Pakanan. Ay, umabante agad. Okay lang, para ma-experience lang. Parang may konting galit na ano. Pero pag nagtuloy-tuloy Sanayan din na siya. yan. Wala. Sana hindi ako masala sa... Hindi, yun naman maganda sa kanya since manual siya. Baga, kahit dahan-dahan, okay lang. Yun siya, ramdam ko na. May So, ganit din siya, hindi rin siya pwede sa mahina ang braso. parang siya. Hindi, isabihin ko pag bata, tuturuan mo, hindi pa kami. Hindi. Kailangan may pressure. Tapos pag iaangat mo na may pressure. Ito, dito rin. Ito pakaliwa. Okay. Yan. Tapos pag puputulin, Hilayin mo to para mahila mo siya. ano yung... Ay, nakapasok pa. Sige, iikot mo lang. Yan. Yan. Tapos, baba mo. Sige, yan. Tapos hila. Okay, para magkaan. Yan. Galing. Di ba, kumbaga, hindi ka na magpuputas. Tapos, hindi ka na magpuputas. Diretso tayo. Oo, ang bilis. Ayun, pantay oh. Oo. Tsaka kailangan kung gagawa ka ng base. Kasi ang paa kasi na ito parang tatlong mahabang ganun. Kaso magalaw. Kaya kailangan maggagawa ka ng base. Yung mabigat. Or yan. nakaano na sa mesa na ano, no? Oo, yun. Pwede. Nakamount. Fix na Nakamount. Panalo, gusto ko nito. Oh, yung mga leather maker dyan, gusto nyo mag-upgrade. Magaan sa buhay. Oo, totoo yan. Grabe. Ito, pag ganito, pwede ka na magpresyo nga na mababa. Mabilis eh. Yun. Hindi katulad nung kakain Tama. tayo nung oras na ano. Mas mabilis yung process. Ito sa client din natin ito. Kaya itong episode na to medyo sponsored ulit ng ating client eh. Si Sir Cregan. Nag-sponsor na siya sa akin isang episode. Bali ang nangyari kasi yung mga order niya sa akin na pupunta. Kaya tayo ang nakaka-receive. Di binablog na rin natin. Sponsored niya kumbaga yung episode. Ayun, paano? Na tayo. Babalik na lang tayo pag buo na. So yun, tatakpan ko, tapos pagbalik dapat buo na to ha. Ganun. Ganun ba yun? Di ba vlogger? Ganun. Oh, di ba? Transition. Kaso wala tayo sa bahay ni Wilson ngayon. Dito tayo sa bahay. Nabagyo kasi kaya hindi natin mapuntahan si Lightning Willie. Pero yun, at least ito na, andito na. Tapos na yung ating pinagawa ng kaluban. At i-review natin ngayon ang quality nito. Pero bago ang lahat, meron tayong featured book. Ito yung libro ni Virgilio S. Almario. So, ang title ay Himagsikang 1896, ang dapat mabatid ng mga Pilipino. So, ang librong ito ay pumapatungkol sa revolusyon na laban sa mga Espanyol. So, ito kasi ay parang sa anibersaryo ng revolusyon parang binibigyan diin niya na kailangan ng mas malalim na pag-unawa, no? Sa kung paano ba nangyari ang revolusyon at ano ba ang mga tunay na nangyari sa mga katipunero
So itong libro na to, ang maganda kasi dito, fit siya to read kahit ng mga mas bata. So medyo ano siya, medyo makulay at saka hindi siya boring. Kaya nire-recommend ako sa inyo na basahin ito. Kayo na rin bahala kung maniniwala kayo o hindi sa mga nakasulat. Pero yun yung sinasabi ko, isa itong pagsasaliksik sa mga luma at saka mga bagong artikulo na patungkol sa revolusyon na against sa mga Espanyol. So, another na i-feature natin ngayon ay ang art na ginawa ni Panday, hindi pala siya Panday. Si Kuya Islao, si Wenceslao Bernal. So si Kuya Islao, siya yung magkakaluban natin. At iginawa niya tayo ng scale model ng araro. So ito po ay gawa sa mulawin. Yung kahoy katulad ng tunay na araro. So yan ang detalye niya. Yan. Hindi ko pa nga nababarnisan, sabi niya barnisan ko. So kung paano ginagawa ang tunay na araro, ganito rin. Mas maliit lang siya. Ayan siya. Hindi ko alam tawag sa mga pyesa ng araro pero yung mga pyesa na yun, may mga pangalan yan. Tas dito yung hinahawakan. Doon hinihila yan ng kalabaw. So sa case nito, baka ipahihila ko sa Shih Tzu ko. So yun, share ko lang to. Pwede kayo umorder sa kanya, gusto nyo magpagawa. Hanapin nyo lang yung account na Wenceslao Bernal. So yun. So let's move on. Ating i-review ang leather sheath na gawa ni Wilson ng Ride and Style, si Lightning Willy, no? So itong blade na to galing tong Quezon. So ito ay luma, antique siya. So medyo kakaiba to. Bihira natin to makikita kasi usually mahahanap mo na to sa abroad. So actually ito ay galing din sa abroad, nakarating dito sa Pilipinas. At nabili naman to ni Boss Kragen. So ayun, ang episode na ito ay sponsored ulit ni Boss Kragen. Ulit-ulit na lang, Boss Kragen, maraming salamat po sa pag-sponsor sa atin para magkaroon tayo ng bagong episodes sa YouTube. So ayun, thank you very much, Boss Kragen. So ito na yung gawa ni Wilson na na sheath. So itong pattern na to, nagpatulong tayo kay Sir Raimundo Lucero. Kasi since Quezon siya, hindi ako expert sa mga gawang Quezon. Which is siya naman expert, humingi tayo ng tulong. So itong pattern na to, nakuha ito doon sa kanyang lumang Quezon din. So yun naman ang ating pinakopya para mag-match sa kanyang sa Quezon na itak ni Boss Kragen. So pag-usapan natin, anong klaseng itak ba to? Nakikita nyo, ayan. Yan yung sheath ha. Buksan natin. So ayan ang blade nya. Kung mapapansin nyo, ganun ang shape. Wavy yung dulo. Pero ang edge nya ay tuwid. At yung dulo dito sa may ibabaw ay may parang payuko. So para siyang sinampalok na may kung ano dito sa dulong disenyo. Para siyang false edge Actually false edge siya. Pero ang ginawa wavy ang shape. Hindi siya ginawang curve lang na isang curve tapos saka siya hinasang ganun. So false edge siya. Actually parang may talas May konting talas dito sa dulo na to. So hindi lang siya basta false edge, it can be a cutting edge din siguro. So you can trust this and kinda cut itong back part na to, itong dulo na to. So ang haba nito ay 32 inches ata. Mula doon hanggang doon yung edge niya. So mahaba. And if I'm not wrong, pwede nyo ako i-correct. May libro kasi ako nakita, pinakita lang din sa akin yun ni Sir Ray. Study yun about sa mga old profiles sa
Batangas, old profiles. Yung gantong hugis, ang tawag dyan ay Sinan Bartolome pa rin. So according dun sa libro na yun. Kung interesado kayo, message nyo ako. Pag-usapan natin kung ba't nasabi ko na Sinan Bartolome pa rin ang hugis na ito. So ayan. Singhaba siya halos ng kampilan eh. Saka yung hugis niya mukhang kampilan. Pero ayun, yung profile na to, Sinan Bartolome to. Then, balik natin sa sheath. Kaliwete nga pala yung sheath kasi si Boss Kragen ay kaliwete. So, balik natin sa sheath. Ayoko mahiwa, matalas. So, ayan. So, hanggang dyan lang siya. May konting siwang pa. Itong handle, may kita nyo. Ano siya? Figural ito. Ang tawag dito ay lahot. Meron pa siyang mata oh. Mata, bibig. Ayan, para siyang dragon. So sa atin sa mga Tagalog, ang tawag natin dito ay lahot. O laho o lahot. L-H-O-T. Lahot. So kung sa Visayas ang tawag nila sa dragon o sea serpent ay bakunawa, sa atin sa Katagalugan ang tawag natin dito ay lahot. So they are similar, pares lang, pero iba ang tawag, no? So wala pa akong sa oral tradition, wala pa akong masyadong nakikita or naririnig about sa lahot. Sa written, meron na akong mga nabasa about dito. So dun ko pa lang siya na-encounter sa mga written accounts. Sa mga kwento-kwento dito sa amin sa Tanay, wala pa ako naririnig tungkol sa lahot. So yun. Ano kaya itong pattern na to? Mukhang centipede no? Yung ganitong itsura. Not sure. Tapos itong dulo parang may heart. So yun yung naging tooling. Itong pattern na to ay kinopya natin mula sa old na itak from Quezon din. So yun. Congrats Boss Kragen. Maganda to. Nice catch. Salamat din kay Sir Ray dahil sa pagtulong niya sa atin about dito sa pagpapagawa natin ng sheath. Kasi wala tayong makuhang reference. So siya ang tumulong sa atin para magkaroon ng reference. So moving on. So this one is my personal blade. This is a sinampalok from Batangas. So straightforward naman yung ginawa naming design. Katulad lang din nung mga Batangas na nakita na natin noon. So mga mga dahon-dahon, vines. Tapos ayan, very simple lang, puro tuldok yung background nung ating floral ba tawag dyan o vines, basta ganun yung pattern nya. So ayan, may itsura ng dulo. Ganda ng tahi ni Wilson. Napaka-uniform, napakalinis. Akala mo vintage din. Ganda rin ang kulay. Mukha siyang vintage. Ayan. So yung handle niyan, sungay yan. Kamao symbolizes yung pakikibaka sa revolusyon. Yan, naka-rat tail. Tapos meron siya mga aluminum na plates para sa mga design niya. Ang guard ay gawa sa aluminum. So paano natin nalaman vintage to? So karaniwan, kapag ang itak mo ay may mga pyesa na aluminum, ang aluminum kasi dumating nung World War II. So walang ganito prior World War II. Kaya for sure, kung may aluminum na parts yung itak mo, post World War II siya. So ayan. So napaka-rare kasi nitong Batangas na na mga itak. Isa yan sa mga rare aside from yung yung ating kampit, Batangas kampit. By the way, meron pala akong available na kampit. I-feature ko din yung gawa kong available na kampit. Yung kampit kasi is a knife na Batangas na ibinawal din to sa panahon ng mga Amerikano, Hapon. Kaya medyo nawala na sila sa circulation. Kagaya nito mga to, ang natira na lang ay yung mga balisong. So yung mga balisong kasi madali itago.
Hindi katulad nung kampit at saka nitong mga itak na ganito, mahirap itago. Ayun, kunin ko lang yung ano natin, kampit. I-feature natin yung 80 Ridge Forge na kampit. Kampit na gawa ko naman. Feature na rin natin since napag-usapan na natin yung Batangas. So leather ang sheath niya. Ayan, may tatak ko, 80 Ridge knife. Handle is sungay, may inlay na aluminum. Brass ang guard. So yung brass ay tawag dito, galing to sa isang bloke ng brass. So makakapal na bloke yun. Ang dulo nito ay may albino horn na lock. So ito ay nakatread sa dulo, pero hindi yan matatanggal kasi nakatread locker yan. So ayan, ang blade naman nito ay Sanmai. So inipit ko sa stainless yung high carbon steel. So ayan siya. Yan na yung kampit Batangas. Wait, ayaw mag-focus. Ayan. So available to, kung interested kayo, pwede nyo siya mabili for 16,000 pesos. Huwag kayong magre-reklamo sa presyo kasi mahirap gawin ng Sanmai. Ito, stainless tong labas na to, high carbon to. Saka mahirap na maghanap ng ganitong style. Kayo, bahala kayo, magpagawa kayo sa iba ng Batangas kampit. Okay lang din para mabuhay ulit ang kampit. Yun ang request ko sa mga panday na Tagalog, gumawa ulit kayo ng ganito. Lalo yung mga taga Batangas, dahil ito ay kampit Batangas. Sana mabuhay ulit yung mga gumagawa ng kampit Batangas. So yun, meron pala tayong mga lumang kaluban ng Tagalog na itak. Ikukumpara natin sa gawa ni Wilson. Okay. Ayan. So ito, Batangas ang motif. Zoom natin. Ay, focus natin. Ito ay Batangas motif, no? Ayan. Kumpara natin. Ito yung Quezon na motif. Yan, parang centipede. Tapos, ito naman yung Laguna. Dalawa to, Laguna sila. Ito yung motif ng Laguna. Ayan. So ito, from World War II siya. Souvenir from the Philippines, Ernie Ford. Si Ernie Ford, sikat siya na singer. Mga classic songs, yung 16 Tons, kung alam yung kanta na yon, siya kumanta nun. So ito ay from Laguna. So ayan, yan ang itsura ng likod. Itong braid na to, hindi pa namin magawa ni Wilson eh. Pero sana sa future makagawa ulit ng gantong style. Nakashoot yan doon. May hiwa doon, may hiwa doon nakashoot. Tapos naka-braid para mailak naman dito sa pinakang dulo na to. Ayan. So para para kompleto experience, ito yung blade niyan. Dinahong palay to na from Laguna. Paborito to ng mga taga Laguna, dinahong palay. So share ko lang. Then we have another one. Mas maiksi ito na San Bartolome. Ayan, same motif, Laguna rin. Oh, di ba? Ito yung blade niyan. Ha. Yan. San Bartolome na Laguna. So, ayun, clip point siya katulad nung itak ni San Bartolome. I mean kutsilyo pala. So, yung clue natin na Laguna, itong Ricasso. Saka syempre scabbard, buhay pa scabbard. Kahit medyo dilapidated na, wala na yung dulo. Tapos may mga punit-punit na part. So sobrang ingat ko na dito, lagi ko tong pinapahiran ng mineral oil. So kung may mga leather na kayo, pahiran nyo ng mineral oil para hindi siya mag-crack. Kasi talaga magka-crack siya kapag natuyo. So ayun, sagad na rin, ayaw na dumulo. Ayun pala. So ayan. So ano sa tingin nyo guys? Malapit ba yung gawa ni Wilson? Ayan yung tahi oh. O diba? Hindi naman malayo. Ayun.
last na pala. Binigay sa akin ni Wilson to eh. Shift ng Balisong na 29. So ayan, Ride and Style. Nagbebenta siya ng mga ganito, may mga stock siya. Pwede nyo siyang tanungin. Ang baka naman. Ayun. So ayun, maraming salamat po sa panunood. Salamat kay Sir Wilson Trinidad ng Ride and Style. So kung gusto niyo umorder sa kanya ng mga ganito, i-message niyo siya sa account na to. Or kung gusto niyo magpadala ng itak na walang kaluban, pwede kayo magpagawa sa kanya. Ayun, papasalamat din ako kay Boss Krigen sa again and again sa pag-i-sponsor ng episodes, ng mga bagong episodes sa ating vlog. Tsaka sino pa ba papasalamatan? Kay Sir Ray. Dahil sa mga research natin, siya yung laging kaakibat. Kasama natin siya lagi sa mga research. So ayun. So kung may mga tanong kayo, ilagay nyo sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit nyo lang yung ating notification bell para lagi updated kung meron tayong bagong episode. As always, thank you so much for watching. Kung umabot ka dito, maraming salamat. Ayun, putulin natin ang video na to and cut.